ang pagtanggap ni Serednik at ng iba pang mga prince sa ritual na magbibigay sa kanila ng sarili nilang mga guardians, ang kanilang mga sariling sacred beast. Ang revelasyon sa kung ano talaga ang power at ang Nen ability ng Tridor sa mga Zodiacs na si Saiyu at ang pag-counter ni Mizai at nitong si Kurapika sa kung anumang binabalak gawin ng panig ni Beyond. However, in the end, there is a huge plot twist na sisira sa lahat ng mga pinilano nila. Pero bago natin simulan ang talakayan, huwag mo muna kalimutang mag-iwan ng like, mag-subscribe at i-ring ang bell button para automatic man-notify ka tuwing magkakaroon tayo ng bagong video, especially sa seryeng ito ng Hunter x Hunter. Kaya naman huwag na nating patagalin pa. Let's go! Ipinadala na ni Hoigoro o ng King ng Kakin Empire ang kanyang mga tauhan sa kanyang mga anak, sa mga prinsipe na makakabilang sa gaganapin na Succession War para malaman kung sino ang susunod na magiging hari o ang makakapalit sa trono nitong si Hoigoro sa pamumuno sa loob ng Kakin Empire. Habang daladala ang isang kahon ay inexplain ng tauhan na ito ni Hoigoro kay Serednik kung ano ang mangyayari. Sinabi niya na ang pwede lamang makasali sa gaganapin na Succession War ay ang mga official o mga legit na mga anak ni Hoigoro. Dahil kung hindi sila pwedeng sumali sa gaganaping Succession War at hindi din sila makakasali sa gaganaping voyage o expedition sa loob ng Black Whale. Pero ang naging sagot ni Serednik ay napakalayo sa kung ano man ang ina-explain o ang gustong ipahiwatig ng tauhan na ito. Ang itinanong niya ay kung ilan daw ba o anong exact na numbers ng mga passengers na sasakay sa Black Whale, na ikinalulungkot namang sagutin ng tauhan ni Hoigoro na hindi nila masasagot ang tanong na yon. At ang mga napaka-importanteng mga impormasyon na yon tulad na lamang ng specific number ng mga passengers ay may re-reveal lamang nila until the day before the ceremony o ang araw bago ganapin ang departure ng Black Whale. Hindi lang yon, idinagdag niya pa na walang gaganapin na kahit na anong alitan, kahit na anong laban sa gitna ng mga prinsipe bago mangyari ang gagawing departure, dahil kapag may namatay, nawala o may kahit na anumang masamang nangyari sa isa sa 14 na mga prinsipe ay hindi matutuloy ang gaganapin na Succession War. Therefore, magsisimula lamang ang magiging Battle Royale kapag nangyari na ang pag-whistle sa departure. By that time, wala nang kahit na anong restrictions, wala nang kahit na anong batas na pipigil sa kanila at malaya na silang gawin ang kahit na anong gustuhin nila para makasurvive at para mapatay ang kahit na sinong gusto nilang patayin sa loob ng Black Whale. And by the end of the expedition, ang matitirang prinsipe na buhay and the last man surviving sa lahat ng kanilang 14 na magkakapatid ay ang tatanghaling successor, ang susunod na magiging hari ng Kakin Empire. Ngayon, tinanong siya nito na kung nag-agree at pumapayag na siya sa terms and conditions na binanggit nito kanina, kailangan niyang maglagay ng drop of blood o ng patak ng kanyang dugo sa loob ng pot o ng urn na ito. Matapos yun ay kailangan niyang ilagay ang kanyang kamay sa loob ng bibig nito, therefore making it official na kasama siya sa gaganaping Succession War. And although ang POV na pinapakita sa atin ngayon ng chapter na ito ay nakafocus pa lang kay Serednik, ang lahat ng iba pang mga prinsipe ay nag-undergo din ng same process, tulad na lamang ng pinakaunang prinsipe o ang first prince na si Benjamin. Dito din ay naipaliwanag kung bakit napakarami ng mga anak nitong si King Hoigoro. Nabanggit dito na may 8 na official na mga asawa itong si King Hoigoro. Ito ay ang kanyang mga legit na mga asawa, ang tunay na mga babaeng inanakan niya. Napakalupit itong si King Hoigoro kahit ganito ang itsura niya. At dito din ay nai-explain na walang kahit anong hierarchy, walang kahit anong ranking, walang kahit na anong nagde-determine ng strength o ng level sa gitna ng 8 mga babaeng yon. However, sa kanyang 14 na mga anak, binigyan niya ang lahat ng ito ng titulo na prince, na dahilan kung bakit tinatawag nga natin silang mga prinsipe. It is regardless of the gender, at hindi tulad ng kanyang 8 mga asawa na hindi niya binigyan ng kahit anong hierarchy, kahit na anong rankings. Ang mga prinsipeng ito na nabigyan niya ng buhay at iniluwal ng kanyang mga asawa ay binigyan niya lamang ng numbering na in order sa pagkakasunod-sunod ng kanilang pagkakaanak. Unang-una na dito ay ang prinsipe na nakita natin sa previous video na ang bumate at ang nag-share ng napaka-importanteng impormasyon kay Serednik. Walang iba kung hindi ang first prince na si Benjamin at ang nanay niya ay si Unma. Sinundan naman siya ng second prince na si Camila. Ang nanay naman nitong si Camila ay si Duazul. Sinundan naman siya ng third prince na si Choray. Ang nanay naman ni Choray ay si Tang Zhaoli.
At ang isa sa pinaka-importanteng prinsipe, ang isa sa may magiging pinakamalaking gaganapan na factor sa kwento ng Succession War at ang hinahunt na individual ni Kurapika sa loob ng gaganapin na expedition na ito, walang iba kung hindi ang 4th Prince na si Serednik, na may parehong nanay nitong si Benjamin na si Unma. At kung papansinin din natin, dito natin mako-confirm na talagang magkakaroon ng sigalot sa gitna nilang dalawa ni Kurapika, dahil sa panel na ito pa lang ay mako-confirm natin na nangongolekta din talaga siya ng mga Scarlet Eyes, ang mga mata na hinahanap nitong si Kurapika para makuha man lamang ang mga remembrance ng mga inannihilate na clan member niya na ang Kurta clan. At hindi lamang yon, ang isa pa sa pinakamalaking plot twist, although it is not yet confirmed, maaari nga bang ang ulo na ito na nakapatong kasama ng mga Scarlet Eyes ay ang ulo ni Pyro, ang matalik na kaibigan ni Kurapika. Pero bakit mananatili ang ulo niya unlike ng iba pang mga mata na mata lang ang kinuha? Alam naman natin na may kakaibang property ang mga mata ni Pyro nang dahil na nga sa kanyang napaka-significant na condition. Maaring ang dahilan is that napaka-rare ng mga mata nitong si Pyro. Maiiba ang kulay ng mata niya kumpara sa iba pang mga miyembro ng Kurta clan, at hindi lamang yon, para mapatunayan na isa pa rin siyang miyembro ng Kurta clan kahit na naiibang mata niya, pinanatili nilang nasa ulo pa rin niya ito. Therefore, it is a proof na talagang nagmula siya sa Kurta clan at meron siyang napaka-rare na mga kulay ng mata. But again, reminder lang guys, it is not yet confirmed maging pagdating sa latest chapter. Kaya yun ay isang napakalaking theory pa lamang. For now, let's get back sa nagiging introduction ng mga prinsipe. Matapos kay 4th Prince na si Serednik, ay sumunod naman ang 5th Prince na si Tsubepa. Ang nanay niya ay si Duazul. Ang 6th Prince na si Prince Tyson at ang nanay niya ay si Katrono. Ito nga rin pala ang prinsipe na tinutukoy ni Serednik before sa nakaraan nating video na pinagtatawanan niya dahil isa daw itong tanga at isa itong hangal. Sumunod naman sa kanya ay ang 7th Prince na si Luzurus, na ang nanay ay si Duazul. Kung babalikan din natin ang previous video, nabanggit din doon itong si Luzur, at ang dahilan kung bakit siya nasama sa previous video is that dahil nahuli daw ang kanyang mga bodyguards sa nangyaring hunter examination. Ang ika-8 prinsipe naman ay itong si Sale-Sale. I know hindi itong tamang pronunciation, pwede itong Sal-Sal, pero tawagin na lang natin siyang Sale-Sale. Ang 9th Prince na si Halkenberg na ang nanay din ay si Duazul, ang 10th Prince na si Kacho at ang 11th Prince na si Fugetsu na parehong ang nanay ay si Seiko. Ang 12th and ang 13th Prince na itong si Momose at si Marayam na ang parehong nanay ay si Sevanti. And last but not the least, ang 14th Prince na si Wobo na ang nanay ay si Oito. Kung papansinin natin, habang lumalayo ang numbering, pabata ng pabata ang mga prinsipe. Meaning, mas mababa ang tsansa na makapanalo sila sa loob ng Succession War, lalong-lalo na itong si Wobo. Paano siya lalaban? Itong isang sanggol pa nga lamang siya. The same process and explanation na nakita natin ginawa ng tauhan ni Hoykuro kay Serednik, ginawa din ng mga tauhan nitong si Hoykuro ang prosesong yon sa lahat ng natitira pang mga prinsipe. At nang dahil na nga sa pumayag naman sila sa terms and conditions sa lahat ng mga regulations na ibinigay ni King Hoykuro sa gaganapin na Succession War, pinatakan niya na ng kanyang dugo ang loob ng pot. Matapos yon ay sinabihan na siya na ipasok ang kanyang kamay sa loob ng bibig ng pot na ito, na tinanong pa nga nitong si Serednik na hindi naman daw siya kakagatin o kakainin ng pot na ito, na sinagot naman ng tauhan ni Hoykuro na hindi naman daw at kailangan lamang niyang magtiwala. Matapos niyang maipasok ang kanyang kamay sa loob ng pot na ito, ay may lumabas na isang purple haze, isang purple o isang violet color na usok, na kung saan ay nag-emerge ang isang fairy looking na isang babae, isang napakaliit na parabang familiar na nanggaling sa loob ng pot. May hawak-hawak itong isang parabang violet o purple din na gem or orb na ipinasok at isinilid niya sa loob ng bibig nitong si Serednik. Of course, knowing na hindi naman sila papatayin at lalasunin ng gano'n na lamang ng basta-basta nitong si King Hoykuro, tinanggap ni Serednik ang naging ritual na yon. Habang ang babae o ang parabang fairy looking na familiar na nanggaling sa pot ay bumalik na ulit sa loob nito. Dito ay napatanong pa nga itong si Serednik kung tapos na daw ba ang ginawa nilang proseso, na sinagot naman ng tauhan ni Hoykuro na oo, ganun lang yung kasimple. At para na rin hindi magtaka ang mga prinsipe, in-explain na din nila kung ano talaga ang nangyayari. Ito ay ang tinatawag nila na edge in the urn o ang pot of womb.
Ito ay isang ancient tradition, isang ritual na kung saan ay ginagamit nila para ipasa-pasa sa sumunod na mga henerasyon para piliin kung sino ang nararapat na maging successor sa trono ng hari. Sa pamamagitan ng pagpatak ng dugo sa loob ng pot o ng urn na ito ay madedetermine kung isa ka nga bang literal o tunay na anak ng current king sa pamamagitan ng pagdedetermine ng iyong lineage at kung magmamatch ba ito sa dugo ng royal family. Na dahilan kung bakit sinabi pa nga kanina ng tauhan ni Hoykoro na kailangan talagang ipatak muna nila ang kanilang dugo bago nila ipasok ang kanilang kamay. Matapos ma-check ang legitimacy ng mga prinsipe ay mabibigyan sila ng special powers magmula sa urn o sa pot na ito. Dito din ay nabanggit nitong si Hoykoro na ang pinakaunang king ng Kakin Empire na ang salarin o ang pinakaunang tao na nagpasimula ng ritual na ito ay inilagay ang kanyang venom, ang kanyang evil sa loob ng pot na ito at yun ay ang nag-e-empower ng pagpapatuloy ng ritual at ang nagbibigay ng special abilities sa tuwing gagamitin itong muli sa pagpili ng susunod na successor sa throne ng Kakin Empire. At yun din ang dahilan kung bakit hindi nila pwedeng hindi daanan ng prosesong ito. Sa pamamagitan ng ritual na ito, ang mga anak ng mga current na mga hari ay makakapag-receive ng isang special na kapangyarihan na ang isang secret beast. Isang secret beast na magmamaterialize nang hindi namamalayan at hindi napapansin ng mga anak nito, na para bang isa itong ability na hindi man lamang sila aware na meron pala sila. Ito ay mananatili at mabubuhay na sa kanilang katawan. Ang Sacred Beast na ito ay magmamaterialize at magte-take ng form depende sa kung ano ang pagkatao ng prinsipe na panggagalingan nito, na para bang ito ay mamamodel right after their own receptacle, ang mga prinsipe nga. Which also means na kung ang prinsipe ay mahina at mahina din ang loob, makakapag-rate ito ng isang mahina at walang kwenta din na Sacred Beast na nangangahulugan na tunay lamang na ang mananalo at ang mananaig sa gaganapin na succession war na ito ay ang truly strong and worthy successor para sa trono ng Kakin Empire. At dito din ay nai-reveal na nga kung ano ang Sacred Beast nitong si King Hoygoro. Ito ay ang Secret Beast na nag-empower at ang naging dahilan kung bakit nanalo siya sa previous na ginanap na succession war. Also, as an additional information, ang mga Sacred Beast na ito ay nabubuhay sa pamamagitan ng pagkain ng aura ng mga vessel nito. Switching of scenes naman ay makakarating tayo ngayon kay Beyond na kumakain ng kanyang meal habang ibinabahagi nitong si Mizay ang impormasyon tungkol sa gaganapin na expedition. Sinabi niya na at exactly August 8 ay gaganapin at sisimulan ang paglalayag papunta sa Dark Continent. Dito din ay nasabi niya na ito ay mangyayari 35 days from this day. Knowing na itong si Beyond nga ay held captured o nakakulong sa kamay ng mga Zodiacs, kinausap daw ni King Hoykoro ang V5 para pakawalan muna si Beyond dahil kakailanganin nila si Beyond sa gaganapin na ceremony bago ang pag-alis papunta sa Dark Continent. Sinabi niya pa na magiging importante ang appearance nitong si Beyond dahil magseserve yun as a parabang confirmation at makakapag-motivate pa ng mga passengers na maniwala sa gaganapin na expedition. Dito niya na ipinasok ang tungkol sa pagkakaroon ng isang traidor sa loob ng mga Zodiacs. Habang kinukumbinse itong si Beyond na kung aaminin niya kung sino ang traidor sa mga Zodiacs, kung sino ang espiya niya sa loob ng organisasyon, ay hahayaan din niya itong makawala at makapunta sa gaganapin na ceremony. Na sinagot naman ni Beyond na gusto niyang lilawin ang dalawang bagay. Una, hindi niya alam at hindi siya aware na may espiya pala sila sa loob ng mga Zodiacs. At pangalawa, wala siyang pakialam sa kahit na anong ceremony, sa kahit na anong gusto nilang ganapin ng mga events. Ang importante lamang sa kanya ay ang makapaglayag at makabalik muli sa Dark Continent. Wala siyang pakialam sa kahit na anong pwedeng mangyari. Ang gagawin lamang niya ay kumain at matulog hanggang sa dumating ang araw na nasa Dark Continent na sila, na kung saan ay magagawa niya na ulit ang kahit na anong gustuhin niya. However, dahil nga sa kaangkop at kasama pa rin siya sa ginagawa nilang event ni King Hoykoro at sa Kakin Empire, kailangan pa rin niyang i-preserve ang dignity ng Kakin Empire at ng hari nito. Dito din ay pinrangka at nilinaw niya na kahit hindi siya payagan ng mga Zodiacs na mag-attend at magpakita sa gaganapin na ceremony, kapag nag-reach out na itong si King Hoykoro sa V5, ang V5 naman ay mag-reach out sa kanilang mga Zodiacs at pipilitin silang pakawalan muna itong si Beyond. Dahil lang nga sa ginawa nilang broadcast, sa ginawa nilang announcement, kinikilala na itong si Beyond as a pioneer, as a legend na may alam talaga pagdating sa paglalakbay sa loob ng Dark Continent.
At sa pagkakataong yon, kahit pa ayaw ni Beyond na mag-appear sa gaganapin na ceremony, maging ang mga Zodiacs ay pipilitin at magmamakaawa sa kanya para lamang pumayag siya. But the thing is, habang ginagawa pala nitong si Mizai ang pakikipag-usap at ang communication na yon kasama si Beyond, nirecord na pala yon at sa pamamagitan nun na-analyze yun ni Kurapika. And as a result, hindi guilty itong si Beyond. He is innocent sa kung anumang sinasabi niya at walang halong kahit na anong kasinungalingan ang lahat ng mga salitang nanggaling sa bibig niya. Nang dahil na nga sa walang kahit na anong kaalam-alam itong si Beyond pagdating sa espiya o sa isang traitor sa loob ng mga Zodiacs, ang pinakaunang pumasok sa isip nitong si Mizai ay si Pariston. Naisip niya na wala ng ibang kahit na sinong individual ang kaya pang mag-arrange ng mga bagay-bagay para kay Sayu kung hindi itong si Pariston mismo. Nang dahil din sa inosente sa mga sinabi niya itong si Beyond, nasabi nitong si Kurapika na pwede nilang hayaan na muna itong si Beyond at hindi na muna nila ito poproblemahin not until makarating sila sa Dark Continent. Na sinagot naman itong si Mizai na parang napaka-optimistic, napaka-easy-go-lucky daw nitong si Kurapika. Na sinagot naman ni Kurapika na actually hindi yun ganun kasimple, pinag-isipan din niya yun. Dahil unang-una sa lahat, hindi gagawa ng kahit na anong masama itong si Beyond habang nangyayari pa lamang ang voyage o ang expedition papunta sa Dark Continent. Dahil aside from the fact na binigyan ni King Hoigoro ang lahat ng mga officials, ang lahat ng mga staffs sa loob ng Black Whale na i-treat itong si Beyond ng parabang isang normal passenger at hindi lang parabang isang VIP, kailangan ding sumunod nitong si Beyond sa lahat ng mga ginawang regulations at sa lahat ng ibinigay ng mga terms and conditions ng V5 para naman hindi mawala ang tiwala nila kay King Hoigoro. Dahil kapag nangyari yun, kapag gumawa ng kahit na anong kaguluhan itong si Beyond, habang papunta pa lamang sila sa New Continent at habang papunta pa lamang sila sa tunay na Dark Continent, ay masisira ang agreement sa gitna ng V5 at ng Kakin Empire. Meaning kung mangyari yun, mawawala ang kontrol ng Kakin Empire at babawiin ng V5 ang kanilang ship. Therefore, for the meantime, hindi nila kailangang problemahin itong si Beyond. Dahil maaring ang dahilan din kung bakit kusang lumapit at kusang naghanap ng peace itong si Beyond papunta sa mga Zodiacs at para mahuli siya ay para mawala na din ng kahit anong pwedeng mag-arise na problema. Now for that reason na hindi nga gagawa ng kahit na anong komosyon, kahit na anong kaguluhan si Beyond, maaring itong si Sayu na ang traitor sa loob ng mga Zodiacs ay mananatili ding silent at hindi gagawa ng kahit na anong kaguluhan not until makarating sila sa kanilang destination. Dito ay naisip ni Mizai na maaaring ino-overthink na lamang niya ang mga bagay-bagay. Kaya naman tinanong sa kanya nitong si Kurapika kung na-reveal daw ba talaga ni Sayu kung ano ang kanyang mga abilities. Dito ay sinagot siya ni Mizai ng oo at ito ang kanyang mga tunay na kakayahan. Sinabi ni Sayu na meron siyang ability na mag-summon ng tatlong mga Nen Monkeys, si Mizaru, si Kikazaru at si Iwazaru, na parabang isang literal na ability ng original na kilala nating mythological na si Son Wukong, ang pag-create ng mga clones. However, the difference is that ang ability nitong si Sayu ay may ibang epekto. Sa pamamagitan ng mga ataking magagawa ng kanyang mga Nen Monkeys ay pwede niyang alisin ang sight, ang hearing at ang speech ng kanyang mga target. Although ayaw na sana niyang i-share pa ang lahat ng deeper information tungkol sa kanyang abilities dahil nga meron daw presensya ng isang traitor, inexplain pa rin niya ito. Habang sinasabi ang tatlo sa pinaka-importanteng mga senses ng isang tao, kapag nawala ang tatlong yon, mahihirapan na itong makipaglaban. Kahit pa sabihin natin na gumagamit din ang kalaban niya ng isang Nen ability na kayang baliin ang law of physics at ang logic sa loob ng mundo sa pamamagitan ng special abilities, kapag nawala ang tatlong senses na yon, magiging napakalaking loss nun. Hindi lang yon, mahihirapan silang makipaglaban, magiging napaka-predictable na din ang kanilang movements, hindi lamang sa dahil napakalimitado na ng kanilang pwedeng gawin na susunod ng mga galaw, kung hindi magagawa din niyang basahin ang movements na gagawin ito base sa kanilang aura. Sa pamamagitan nun, mawiweaken niya ang kanyang kalaban at pwede niya nang iland ang final blow at tapusin sila sa pamamagitan ng kanyang sacred staff. Natulad din ng kilala natin na OG na Son Wukong na nakatago ang sacred staff sa kanyang tenga. Nagagawa niya itong ma-minimize, ma-maximize ang size depende sa kanyang kagustuhan. Natulad ng mga abilities ng tunay na Son Wukong, talagang deserve nitong si Sayu ang posisyon as the Monkey Zodiac kahit pa sabihin natin isa siyang traitor. Inanalyze din ni Kurapika ang mga sinabing ito ni Sayu sa pamamagitan ng recording na ginawa ni Mizai at dito niya na-confirm na hindi nagsisinungaling itong si Sayu. Yun ay ang kanyang tunay na Nen abilities, walang halong kahit na anong kasinungalingan.
Habang sinasabi niya ang katotohanan sa kanyang kakayahan, hindi pa rin naman nawawala ang katotohanan na nasa panig siya ni Beyond. But as for the others naman, although hindi katulad ng nabasa niyang readings tungkol kay Saiyu, napapansin niya na napakatindi ng tensyon ng iba pang mga members ng Zodiacs para sa isa't isa. Dito ay naririnig niya ang kanilang mga boses na para bang nagtitremble at kinakabahan, pero pinipilit pa rin nilang maniwala sa kung ano man ang sinasabing explanation ng bawat membro ng Zodiac. Maging ang kanilang mga movements ay napaka-contradictory na para bang hindi ito normal. Subalit knowing na meron na nga sa kanilang ibinigay na impormasyon na posible ang presensya ng isang traitor, normal lamang na magkaroon ng ganitong mga unnatural movements sa kanila. Meaning, ang pinaka nako-confirm pa lang nila na traitor ay ito pa lang si Saiyu. However, although it is not confirmed, isisingit ko na dito guys na the possibility of a second traitor ay hindi imposible. And although hindi pa sila gagawa ng kahit na anong moves kontra kay Saiyu at kontra kay Beyond, sa prediction nga nila na hindi ito gagawa ng kahit na anong kaguluhan, ite-take advantage na nila ang fact na alam na nila na may traitor sa loob ng Zodiacs. Isang bagay na hindi pa aware ang side ni Beyond. For now, inutusan niya itong si Mizai na bantayan ang lahat ng movements na gagawin ni Saiyu, ang lahat ng call logs, ang lahat ng mga babanggitin niyang information, ang lahat ng mga kakausapin niya ng mga individual. Subalit inutusan niya itong si Mizai na wag itong didikit at wag itong masyadong maging mapagmatsyag para hindi makahalata itong si Saiyu. Kinontra pa siya sana ni Mizai habang sinasabing hahayaan lang din naman daw pala nilang gawin ni Saiyu ang lahat ng kanyang mga gagawin, ang lahat ng kanilang mga plano. Na sinagot naman itong si Kurapika na tama lang yon, hindi sila pwedeng masyadong dumikit at magpahalata. And basing sa abilities na ipinrovide niya nitong si Saiyu at sa abilities at sa posisyon na kinalalagyan ngayon ni Beyond, pinredict nila na pwedeng ang gagawin ng movement nitong si Beyond at ni Saiyu ay i-execute nila pagdating sa kanilang destination. At sa pamamagitan ng prediction na yon, naisip nitong si Kurapika na kailangan nilang pigilan si Saiyu at si Beyond right before arriving sa kanilang destination na ang New Continent. Dahil kung mapapaagap naman masyado ang pagpigil nila kay Beyond at kay Saiyu, makakagawa agad ito ng countermeasures, mababago agad nito ang kanilang strategies, ang kanilang plano at mahihirapan na naman si Kurapika at si Mizai na basahin yon. Naisip din nila na pagkalapag sa New Continent ay pwedeng i-execute agad nitong si Beyond ang kanyang mga plano, kaya bago pa man lamang sila makaapak at makapagtungtong sa New Continent ay kailangan na nila agad kumilos. Pero para ma-corner at para ma-aresto nila si Saiyu ay kakailanganin nila ang napakaraming ebidensya, ang napakaraming proofs na dahilan kung bakit pinagmamatsyag nga nitong si Kurapika itong si Mizai. Habang tinatanong naman siya ni Mizai na paano na lamang, paano kung wala silang mahanap na proof, wala silang mahanap na ebidensya na isang traitor itong si Saiyu. Na sinagot naman itong si Kurapika na yun ang magiging problema dahil kakailanganing aminin at sabihin itong si Mizai na ginamit nila ang kakayahan ni Kurapika para ma-reveal yun, na magkukos ng isang serious trouble at mawawala ng tiwala ang lahat ng mga miyembro ng Zodiacs kay Mizai dahil naghanap siya ng external help. Nanghingi siya ng tulong sa isang hindi OG na miyembro ng Zodiacs. Kahit pa sabihin natin na bagong member na ng Zodiacs itong si Kurapika, still ang desisyon na yon at ang stratehiyang yon ay magkakaroon ng napakalaking impact sa kung paano tingnan ng iba pang mga miyembro ng Zodiacs itong si Mizai. Subalit at this point, biglang dumating ang acting chairman ng Zodiacs na si Chidel at dito ay meron din namang tumawag kay Kurapika. Walang iba kung hindi si Linsen, ang isa sa mga miyembro ng Nostrade family. Habang tinatanong itong si Kurapika kung nahanap na daw ba nitong si Linsen ang mga importanteng impormasyon, ang website ng Kakin Empire. Na sinagot nitong si Linsen na hindi, pero may mas importante siyang impormasyon na kailangang malaman ni Kurapika. Ang mga princess ng Kakin Empire ay currently nagre-recruit ng mga bodyguards. Bodyguards na ang magiging trabaho ay ang protektahan ng mga prince at ang patayin at eliminate ang kahit anong threat na mag-arise. At the very same time, ito namang si Chidel ay may bad news din para kay Mizai. Sinabi niya na ang mga candidates na na-screen nila sa ginawa nilang Hunter exam ay posibleng makasampa at makasama sa gaganaping expedition dahil lang sa ginagawang pag-recruit ng mga prince ng kani-kanilang mga bodyguards mula sa Hunter Association. Agad namang tinanong ni Kurapika kung ilan ang mga prince na nagre-recruit ng mga bodyguards, na sinagot naman ni Linsen na actually marami sila. And even up to this point,
tinataasan at nagko-compete sila sa amount ng compensation, sa amount ng pera na ibabayad nila sa kung sino man ang mag-a-apply as bodyguards. And as of now, there are 6 requests, meaning 6 magmula sa 14 na mga prinsipe ang naghahanap pa ng kanilang mga bodyguards. Sino nga ba sa mga aspiring na mga successors ng trono ng Kakin Empire ang mga prinsipeng ito na naghahanap pa ng bodyguards? Malalaman natin ang tungkol dyan sa susunod na video. Kung nakarating ka sa huling parteng ito ng video, surely you had a great time, kaya mag-iwan ka na ng like, mag-subscribe at i-ring mo na din ang bell button para ma-notify ka agad kapag nagkaroon tayo ng bagong video para sa Hunter x Hunter. At para hindi mo na din kailangang bantayan kung may bagong upload pa tayo, automatic lalabas na yan sa notification bar nyo. Also, don't forget to follow our official Facebook page and our official TikTok account. Before we end the video, shoutout nga pala sa ating napaka-solid supporters na ito mula sa previous video. I really appreciate your support guys. Maraming salamat. It is the Updated Weeb and I will see you guys on the next one.